siya pong nadatnan ko kanina, mga 7:30, nandito na po ako. Si Pastor Timo Sayan. Thank you po. So, nag-usap po kami kanina at meron siyang missionary work sa Palawan. Sabi ko, communicate kami dahil meron din ako mga missionary work sa Palawan. Praise the Lord. Ito pala ang kalakaran dito. Ito pala ang kalakaran dito. Kung mas malayo ka, ikaw ang unang isasalang. Nagkaroon tuloy ako ng idea ngayon. Pag magkaroon tayo ng gawain sa Tugigaraw, hindi lang isang araw, kundi 2 araw. O 3 araw para madoble-doble yung mga malalayo. Matatlo, ano? Matriple. So, 5 daw po ang preacher sa maghapong ito. Anyway, ako po yung una. Kaya hindi po ako mangangamba dahil mahaba pa yung aking oras. So, yung mga huli na lang siguro mag-adjust na, Pastor. Gusto ko pong i-share lang po yung ilang testimony ko rito when I received the third coming message. Okay na ba, sister? Ito po ay inayos ng aking daughter na si Divine Grace. Kaya sabi ko, naisip ko kanina, hindi ko na yata ihaharap to. Pero baka naman magtampo yung aking anak, hindi na niya ako gagawa next time. Kaya gawan ko pa rin kahit hindi masyadong naayos dahil 6:30 na. Sabi ko, tama na dahil kailangang aalis na ako. Greetings from the cloud who stop over into Tugigaraw City, Cagayan Valley. Amen. My gratitude to all brethren in the cloud such as Pastor Mario Arellano, Lighthouse Christian Fellowship of Planeta, Pangasinan, whom God used to share the third coming message to me and my wife on February 28, 2013. Bago lang po. I thank God. Before I turned 44, last April 6, ay natanggap ko po itong mensaheng ito. Thank you, Pastor Mario. To Pastor Ramiro Narbasa, who invited me to his daughter's wedding through Pastor Mario on March 8 and 9 at Lingayen, Pangasinan. There I met Pastor Arumin, Pastor Estrada, Pastor Magno, Pastor Exton Pesito, Pastor Jess Santos, and other brethren. Anyway, bago pa na ako, kaya kahit umpisahan ko muna sa umpisa. No? So after the wedding, Pastor Ramiro Narbasa had testified to me and my wife regarding his life, regarding the life of Christ which he received in this message, third coming. I saw in him the rivers of living water flowing, and my thirst got satisfied. Pastor Ramiro po, doon sa loob ng hotel, nung umalis na yung mga pastors natin, talaga namang hindi siya umuupo. Talagang sumasayaw siya, mga kapatid, habang nagte-testify sa amin. Habang nakaupo kami ng aking sister wife, at sinishare niya sa amin yung kanyang natanggap dito sa third coming. Praise the Lord. March 24, I arrived in Tugigaraw. Almost 1 month po akong wala sa Tugigaraw dahil meron po akong 3 Sundays na preaching engagement sa Baguio sa panahong yon. I preached to the little flock on the subject, the second coming of Jesus Christ was already fulfilled. Sabi ko, tama na yung paghihintay natin. Kasi merong isang pastor sa Tarlac, sabi niya, noong high school pa kami, ang sabi ng pastor namin, baka hindi nyo na mapag-graduate yung mga anak ninyo pag mag-asawa kayo ngayon. At darating na ang Panginoon. Sabi ng asawa ng pastor, more than 50 years old na siya ngayon. Ang sabi niya, hanggang ngayon, tumanda ng tao, nakukuba ng tao, wala pa naman. Hindi pa naman dumating.
Sabi ko, kawawa naman, ano? Pero salamat sa Diyos. Amen. We have realized what has happened in the cloud. Amen. Jesus read the first coming in Isaiah chapter 61, verse 1 to 3. William Marion Branham read the first and second coming. This time, the first, second, and third is being read. The third verse is the third coming. Right. Praise the Lord. Sa pagkaalam po ng mga kapatid natin dito, ang aking sister wife ay kinuha ko po siya sa Ordaneta, Pangasinan. Si Brother Sunny nandyan. Si Brother Sunny, young people pa noon. Hanggang ngayon, young people pa rin naman. Ano, Brother Sunny? Ano yan noon? Nung dumating ako sa Ordaneta, siyempre, i-date ko yung aking kasintahan, di ba? Magpapaalam ako kay Pastor Derry. So, sasama yan. Yan yung aming, ano tawag na yun? Chaperon. Ayan, si Brother Sunny. Siya yung chaperon namin nun. So, 1991, nung kinuha ko yung aking sister wife, dahil sabi ko sa mother niya, yung mother-in-law ko, sabi ko, hindi ako titigil na pabalik-balik dito hanggat hindi ko makuha yung aking sinisinta yung anak. So, nung kinasal na kami 1991, hindi na po kami nakabalik ng matagal na panahon. Umusad po ang panahon. 2010, nagkaroon po ako ng missionary work sa Pangasinan, sa 1st District, sa Western Pangasinan, sa 1st and 2nd District. Particular in Alaminos po. Sual and then Alaminos, Agno, Mabini, Infanta, hanggang dito po sa part ng Zambales. 2 years po kami ron. Pero never na nagkaroon kami ng pagkakataon o kaya plinano namin na dumaan sa Ordaneta. So kung bagay, hindi pa panahon, 2000 to 2012. And then April 2012, bumalik po kami sa Tugigaraw. At bumalik na po kami ron, transfer namin ulit yung mga anak namin, doon na sila nag-aral. And then, pagpasok po ng 2013, one year, hindi pa ako bumiyahe. Hindi ako bumalik ng Pangasinan. Pagpasok po ng January 2013, meron pong puwersa na humahatak sa akin. Amen. Papunta dito sa Pangasinan. Isinama ko ang sister wife ko, sumakay kami ng bus hanggang Tarlac. And then from Tarlac, humiram kami ng single motor. Then dumaan kami sa kanila. Yun na po yung time. Month of February, yun na po yung time na nakadaan kami roon. Yun na pala ang panahon, mga kapatid, na may share sa akin para makapasok ako sa third coming ministry ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Mario gave me 3 books of the 21st century message, such as The Transition into a New Generation, We Have Arrived in This Generation, and The Fullness of the Person of Christ, Volume 1. After reading these messages, there was something within me that longs for more and more and more. As Jesus said in Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. So, Pastor Mario said, open the website and I got all the available messages of Pastor Don Parnell, such as 50 years after the cloud, 1 and 2, the restoration of all things, 8 to 17, God's power to transform, 1 to 3, the third creation, the concept of revelation restored, faith is revealed to you by God, Rebecca and the man, Abraham's servant, looking at unseen or the mental habit of faith. The Bible is a new book, part 2, letter to the Thessalonians, the saints, the Patmos vision 1 to 4, the prophecy fulfilled in and around you, the 10 virgins 1 and 2. I'm done reading all these messages. I realize it's a repeat.
And I declare, as for me and my house, I'm willing to change. Hallelujah. But still I hunger and thirst for more. So I texted Pastor Armin, Pastor Win, Pastor Edston, and other brethren to give me materials. Pastor Edston sent me material about what Brother Branham knew that the Branham Tabernacle doesn't knew. Thank you, Pastor Ed. April 16, Pastor Mario texted me to meet them at Bautista, Pangasinan, with Pastor Joe Gomez. But I was not able to meet them because my budget is only limited to Tarlac, or my budget is still bad. Still bad at that moment. April 22, I received an invitation from Pastor Armin for a ministers meeting at KTGM, King Theophany Golden Ministry at Payatas, Quezon City. And there I assured Pastor Armin to come because my heart was burning to meet the brethren, especially Pastor Win Pesito. Kinulit ko si Pastor Armin. Sabi ko, kung makarating ako dyan, Pastor, bibigyan mo ba talaga ako ng libro? Dahil kung hindi na lang ako pupunta. Then he assured me, okay, sabi niya, bibigyan ka. Sabi ko, Pastor, bigyan mo ako. April 24, I arrived at KTGM and met pastors, ministers, and brethren of this third coming. What an awesome, what a wonderful meeting with brethren in the cloud. That was the greatest fellowship I've ever had in this earth. Hallelujah. After the service, after the preaching of Pastor Winston Pesito, nagkatabi kami ni Pastor Edston. Inabot pa kami ng hanggang alas 2 ng madaling araw. Sharing kami doon sa higaan. Anyway, naka-aircon naman kami. Praise the Lord. Sabi ni Pastor Edston sa akin, sabi niya, Pastor Philip, sabi niya, sabihan na lang kita ha, sabi niya. Mauna ka lang. Kasi sabi nila, ewan ko lang, sabi nila, naghihilik daw ako. Kaya sabi niya, unahan mo na lang ako. So praise the Lord, napakagandang umaga. Thursday morning, with the message of Pastor Win that night, on Triple Conjunction, I was overwhelmed with the commitment of the Aquarius. I give. No more I feel of the cancer AIDS, but I will of the Leo. I felt in my heart, I am a winner. Hallelujah! I was a winner at that night because of that message. Di pa doon nagtapos, kinumagahan tuloy-tuloy ang revival hanggang sa RLT. The Risen Lord Tabernacle, Tomas Morato, Pastor Jess Tabernacle. 7:30 p.m. services started. 5 songs, and there I heard beautiful songs, timely songs. Na hindi po inaawit sa kung saan-saan. Dito lang po sa third coming. Because tayo po yung may karapatang umawit ng mga bagay na ito. Wala nang iba pa. Tayo lang ang may karapatang umawit, mga kapatid. Because we understand it right. We can sing it right now. And we can write it right. Sabi nung isang sister, nung birthday ko, nung April 6, sabi niya, Pastor, happy birthday, anong gusto mong i-regalo ko sa'yo? Sabi ko sa kanya, sister, regaluhan mo lang ako ng 3 klase ng ballpen. Sabi ko, dahil ngayon pala ako mag-uumpisang magsulat dahil tama na ang pagsusulat natin ngayon. Amen! Hallelujah! Noon, walang ganon. Walang sulat-sulat. Kunin mo lang yung spoken word. Underliner mo lang, then parang na lang doon. But this time, we can write it right. We can sing it right. And we can understand it right. Hallelujah. We can clearly see. We can clearly see now than 50 years ago. Hallelujah. So, hindi doon nagtapos. Nagkaroon na napakagandang fellowship. With live songs, Pastor Enrique and Pastor Win gave the message of Triple Conjunction. And to my surprise, though it was already 11 o'clock at night, the MC called me to preach. Only to realize it was a triple conjunction. Triple preacher. And so be it. Thanks to Pastor Jess. God bless. Shalom. My message is found in Matthew chapter 9, verse 16.
Pero yung kaninang Tagalog dito, minarkahan ko siya. Maganda yung pagkatagalog niya. Praise the Lord. Sabi ko, napansin ko nung nasa Ordaneta ako, si Pastor Mario, meron siyang eyeglass. Meron siyang reading glass. Sabi ko, magpa-reading glass nga rin ako. Amen. The other night, bubisita kami doon sa isang classmate ko ng high school, kabats namin sa high school. So, meron pala siyang staff. Promo. Hanggang promo lang tayo eh. Di ba? So, sabi niya, Pastor, punta ka doon sa ninang ko. Meron akong staff dito. So, kumuha ka ng eyeglass mo ron. Kasi talaga sa pagbabasa ko, inaabot po ako na alas 2 ng madaling araw. Yung ilaw ay napakahina, kaya kailangan ko bumili ng flashlight para sa ganun. Ay, flashlightan ko talaga yung binabasa ko. Kaya, sabi ko, kailangan ko na rin ng eyeglass, reading glass. So, I went to the clinic yesterday. At lahat ay, pag mag-apply sila, kinumagahan pa makukuha. So, sabi ko, hindi ko makukuha ito, bibiyahin ako mamaya. I was surprised. Ang sabi, Pastor, bata ka pa. Sabi ko, salamat naman. Amen. Bata ka pa, sabi sa akin. Kaya, reading glass muna yung sayo. Nagbabayad sila $350 and then kinumagahan pa nila makukuha. Pero sabi ko, makukuha mo na po ko yan, Doc? Sabi ko, yes, makukuha mo na yan. At libre itong ibibigay ko sa iyo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya yung aking pamasahe, meron akong pamasahe kasi sigurado na makarating. Praise God! Sa Matthew 9:16, sabi dito, no man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the wreck is made worse. Verse 17. Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Sinabi pa ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabahan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal. New wine into new bottles, and both are preserved. Yan po ang mensahe na aking dadalhin sa umaga ito. Hinilig ko po na tayo lahat ay samantaling tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa napakalaking pribilegyo na tumayo sa harapan ng aking mga kapatid doon sa ulap. Panginoon, inspire my mind. Bagamat physically ay pagod, puyat sa buong magdamag na biyahe. Ngunit Panginoon, ang aking workman ay nandoon na nagbibigay ng kalakasan, Panginoon, at napakalaking tagumpay sa araw na ito. Lord, anoint my lips. Give me an inspiration, Lord God, upang ako'y makapagsalita para sa aking mga kapatid sa umaga nito. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. In the fullness of the person of Christ, part 3, Pastor Don Parnell said, the hardest thing that believers do is unlearn what they have learned. Ang pinakamahirap na gawin ng isang mananampalataya ay ang kalimutan niya ang kanyang mga napagkalan. Talikuran niya yung kanyang mga napagkalan. Unlearn what they have learned. Hallelujah. When I read that, napakabigat yun, mga kapatid.
Pero walang mahirap sa Diyos. Is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap sa Diyos. Basta ipasakop mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. Si Saul of Tarsus, his name means great. In Acts chapter 9, doon po siya nagkaroon ng conversion sa Panginoon. Diba? Saul encountered a pillar of fire, and immediately he went to Arabia. He said in Galatians chapter 1, I conferred not with flesh and blood, neither I went up to Jerusalem to them which were apostles before me. Meron akong tinext na member ko sa Pentecostal noon sa UPC. At nung natanggap ko ang second coming, na-invite ko sila. At humingi siya sa Diyos ng sign. Kung saan ba siya, kung sa Pentecostal or doon na sa message ng second coming. Nagputukan sila, parang pumilit. Dahil tatlo yung kanyang anak na babae, tatlong Maria, tapos sila mag-asawa. Kaya ang sabi, yung pastor na nag-take over dun sa mga members ko nun sa Pentecostal, Verbo ang kanyang apelido. Kaya sabi niya, okay, bago tayo pupunta sa church ngayon, magputuhan muna tayo. Ang sabi nung panganay niya, ikaw Susan, ang sabi, may Verbo ako. And then, sabi nung asawa niya, kay Verbo ako. Dalawa na. So itong Brother Peter, ang pangalan ng pastor, upon this rock I will build my church. Sabi niya, dahil daw parang 2-0 na, kawawa naman daw ako. Kaya sabi niya, Pastor Philip, 2-1. And then meron yung dalawang babae pa na nandun sa taas, na nahihiya silang magsabi ng harapan yung kanilang boto. Pero sinabi nila doon sa panganay na ate nila, ang sabi nila, kay Pastor Philip kami. So, anong nangyari? 3-2. 3-2. Kaya saan sila pumunta? Doon sa church. Doon sa atin. Pero hindi lang tagal, mga kapatid, dumating yung pag-uusig. Hindi niya nakayanan yung mga pag-uusig. In short, yung 3-2 nagbaliktad, naging 2-3. But still, I maintain my friendship with them. Kasi bata pa yung kanyang mga anak noon, elementary pa lang sila, 1991, 1992, ako nang nag-fit sa kanila ng Word of God. Hanggang nagdalaga na yung mga anak, hanggang may pamilya na yung mga anak, hanggang graduate na sila sa college. I maintained my friendship with them. So, thank you. Akala ko walang tubig rito eh. Kaya nga, river pa naman. Nung ako'y nasa Pangasinan, February hanggang March, tinetext ko siya. Sabi ko, about sa second coming, dumating na, naganap na. Noong 1963 pa at 50 years, Golden Jubilee ngayon, sabi ko. Nandun sila sa isang ministers meeting sa Isabela. Pinakita daw niya doon sa accountant, sa nagtatrabaho sa COA, Commission on Audit, na member namin dati. Pinag-test ko muna sa UPC kami. Pinakita daw niya, Brad, may text si Pastor Philip po. Second coming, tapos na daw. Sabi nung accountant, sabi niya, ano? Paano tapos na eh? Hinihintay na natin eh. So sabi ko, Brad, punta ka sa bahay, pagdating ko, darating ako dyan sa ganito. Pupunta siya, mga kapatid. Sabi ko, Brother Peter, bagamat hindi kayo nakasunod ka ako, at alam ko, mas mahihirapan na kayo ngayon. Dahil from UPC, ako humakbang ang Panginoon. Amen. At hindi na kayo nakasunod. At humakbang muli ang Panginoon dito sa third coming ministry ako. Alam ko, sa aking panlaman, sa aking makalamang pag-isip, hindi nyo na ito makakayanan pa. Bagamat, gayon pa man, sabi ko, nevertheless, still, I texted you. Yes. At ikaw ay pumunta rito kako. Gayon pa man, ang Diyos ang nagbibigay ng revelation, hindi ako. Kaya sinaysay ko sa kanyang lahat, mga kapatid. At ang sabi ko sa kanya, huwag mong ipagsasabi sa kanino man yung mga narinig mo sa akin. Kung may mga katanungan ka, dapat sa akin ka magtanong. Yes. Dahil hindi pwedeng si Brother Marno kahit siya accountant pa.
kahit siya'y nasa COA pa, kahit auditor siya, hindi niya alam itong mga bagay na pinagsasabi ko sa iyo. Dahil hindi pwedeng ang bulag ang siyang mag-aakay sa kapwa niya bulag. Pareho silang may susuk doon sa butas. Amen? So Apostle Paul did not confer with flesh and blood. Neither I went up to Jerusalem to them which were apostles before me. Because John said, the anointing which ye have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. Galatians 1:18, then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter. Kasi niyo, si Peter, nagbabad siya doon sa Arabia ng 3 taon. Hindi lang po 3 buwan. Bakit? Dahil sabi niya, bago ito. Nung, may mga Ilocano ba rito? Meron ba Ilocano rito? Okay. Revelation to start. Kasi Ilocano niyo, kaya Ilocano din kayo. Diba? So nung, si Apostle Paul, when he fell down, dahil dun sa pillar of fire, meron siyang narinig na tinig. Ang sabi, Saul, Saul, why hast thou persecutest me? Then Apostle Paul said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus. Sabi ng scripture, mga kapatid, he was trembling. Sabi niya, this is new. Hallelujah! This is something new. Kaya sabi niya, hindi ako pupunta sa kaninumang tao, hindi ako magtatanong sa kaninumang tao, pupunta ako sa Arabia at doon magbababad ako, magsasaliksik ako kung ano ba talaga to. And after 3 years, he went up to Jerusalem to see Peter. Verse 11, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Hallelujah! Wala na siyang takot, mga kapatid. Dahil nagbabad siya sa presensya ng Diyos. For I neither receive it of man. Hindi sa tao ko iti tinanggap. Sabi niya, neither I was taught it at hindi tinuro ng tao sa akin ito, but by the revelation of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. See? Meron siyang religion. Pero ano yung kanyang buhay? Ano yung minamanifest niya? And it profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Doon pa lang pala sa tiyan ng kanyang ina, mga kapatid. It pleased God. That's why He was already separated and called Paul by His grace. Okay, so yan po yung pagkatao ni Paul dati. In the Jews' religion, sabi niya, above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Soul conformed to the world, tradition and religion. That's why the manifestation of life was Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Pero kung pinaghuhuli niya, may religion siya, pero pinaghuhuli niya yung mga mananampalataya, mga lagad ng Panginoon. Diba? May religion pero pumapatay ng tao. May religion siya pero wala siyang revelation sa mga oras na yun. Diba? He went to the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?
And he said, "Who art thou, Lord?" And the Lord said, "I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks." Sino, mga kapatid, yung pinapersecute ni Saul sa mga oras na yun? Di ba ang iglesia? Ang church? The body? Sabi ni Jesus, "I am Jesus, whom thou persecutest." So sino yung body? Siya rin ang Panginoong Jesus Kristo. Hindi yung ang body sa ating Panginoon. Amen? So sabi ni Paul, aba, bago ito. Amen? This is something new. And he trembling, and as soon he said, "Lord, what wilt thou have me to do?" And the Lord said unto him, "Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do." And there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him said, the Lord in a vision, "Ananias," and he said, "Behold, I am here, Lord." And the Lord said unto him, "Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayed, and had seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, "Lord, I have heard by many of these men how much evil he had done to thy saints at Jerusalem. And here he had authority from the chief priests to bind all that call on thy name." But the Lord said unto him, "Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake." Ananias went his way, and entered into the house, and putting his hands on him, said, "Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost." And immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose, and was baptized. Kung bakit yung mata, mga kapatid? Dahil mayroong gustong ipakita ang Panginoon na bago sa kanya. Hallelujah! And there in Romans 12:1 and 2, tumama na sa Apostle Paul nung sinabi na, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service." The prophet hath spoken. The prophet hath declared, it is holy unto the Lord. Amen? So just present it to the Lord. And that's your living sacrifice. You don't need to go and pray and fast for 40 days and 40 nights to be acceptable to God. You don't need to pray for overnight to be holy in the sight of God. The prophet has declared it. The prophet has spoken. It is holy. Your bodies is holy. And present it as a living sacrifice. Amen? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paul's transformation. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. In 58 AD, he said, "For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God." That was 58 AD. Ephesians 3 verse 8, 63 AD. "Unto me who am less than the least of all saints." And in 1 Timothy 1:15, 64 AD, "I am the chiefest of all sinners." Hallelujah! Nakita ninyo yung sequence, mga kapatid. Habang tumatagal siya sa paglilingkod sa Diyos, nakikita niya lumiliit siya, mga kapatid ko. Hallelujah! 53 AD, list of apostles.
and 64 AD, chiefest of all sinners. Amen? So habang lumalago tayo, habang patuloy yung revelation ng Panginoon, ay patuloy tayo nagiging pagpakumbaba sa Panginoon. Hanggang sa magmamalik sa ating buhay. Amen. That even our enemies, we can still say to them, I love you, brother. I love you, sister. Amen. Amen? Alam nyo yung proseso ng Diyos sa akin bago ko narating at bago ako nakapasok sa third coming. Now I realize it's all God's process. Proseso ng Diyos lahat. Na parang bagang may nagtutulak sa akin, mga kapatid. Sabi ko, parang napakasakit naman yata itong nangyayari sa akin. Kung bagay na-isolate ka. Di ba? Pumunta ko ng Pangasinan, 2010, hanggang 2012, yung mga churches na pinupuntahan namin, particularly in Alaminos, mga kapatid, may nakasulat doon kasi dumaan ako minsan, October 2010, nakita ko end-time message believers, Alaminos City. Sabi ko, makipag-Sunday tayo dito. Kinuha ko yung anak ko, nakamotor kami, pumunta ron. Yung associate pastor, tuwang-tuwa siya. Matagda na siya, tuwang-tuwa siya, sabi niya. Then nung makita ko yung kanilang gitara, lilima lang yung kwerdas niya. Pinulot ko yung gitara. Ako ang nag-gitara dahil wala silang musician, mga kapatid. Kakaunti sila. Pinulot ko yung gitara, ako ang nag-gitara. At nung pinatayo ko ng pastor, first time pa lang namin umaten, pinatayo ako ng associate pastor, sabi niya, tuwang-tuwang siya. Ilocano siya, mga kapatid ko, taga Nueva Ecija. Sabi niya, Pastor Philip Bingir from Tugigaraw, sabi niya, maragsakan kami unay na makakita kan ka. Hindi na ito yung nagdaw. Alam niyo ba yun? Mga kapatid? Speaking tongues na yun. Ha? Natutuwa kami, sabi niya, na makasama ka namin sa araw nito. Amen. At pinatayo niya ako, mga kapatid. Sabi ko, ang bahagi ko dito sa church ninyo, kahit ako na lang yung pang-anim na kwerdas ng gitara ninyo para mabuo. Tuwang-tuwa yung church. Naka 1 month na kami fellowship, midweek services, talagang nag-outreach kami, mga kapatid ko, kasama tuwang-tuwa yung mga senior citizen, lalo-lalo na yung mga senior citizen. Kasi may 20% discount yan eh. Kaya tuwang-tuwa sila. Amen? So na-enjoy namin. Mamaya dumating na yung head pastor. Ha? Malilig niya, mga kapatid, malaman niya, sino ba itong Brother Philip na to? Sa Ilocano ba, sino na itong Felipe na ang basak-basak dito yung teritoryo tayo? Naintindihan niyo yan? Sino yung Brother Philip na yan na pumapasok dito sa teritoryo natin? Parang si Fernando po Jr., mga kapatid. At saka si Ramon Revilla, no? Sa iyo ang Tondo, akin ang Cavite. Sabi, taga-Cavite, bakit siya nandito? Then, anong nangyari? Sinabihan niya yung associate pastor, alam niyo mga kapatid, ang naging kalagayan na ngayon ng church na yun, naging sintonado na. Dati kulang lang yung kanyang kwerdas, pero ngayon naging sintonado na siya. But praise God, nagpatuloy po yung ministry namin doon. 2011, I baptized 7 souls in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi ko kay Pastor Arvin, nag-text siya last week, sabi niya, Pastor, no Saturday, sabi niya, andito ako sa Alaminos. Sabi niya, Pastor, Alaminos, Laguna. O, Alaminos, Pangasinan. Sabi niya, Pangasinan, Pastor. Natuwa ako, mga kapatid. So sabi niya, andito ako, nag-attend ako ng kasal. So sabi ko, Pastor, yan yung missionary work ko noon. I baptized 7 souls in the name of the Lord Jesus Christ. Nag-text siya kahapon yata. Siguro, lobat o wala siyang load. Ngayon ang araw. Sabi niya, Pastor, meron na bang third coming sa Alaminos? Sabi niya, Pastor, wala pa. Ang pagkalang ko, wala pa. Pero sabi ko, yung 7 na bautismohan doon, pwedeng yun na ang umpisa. Sabi ko, babalik ako doon! I shall return in that place! Kung may MacArthur nga ng Amerika, di ba yung MacArthur din sa atin, mga kapatid? Di ba? Sa Alaminos. Mga 1 hour travel from Lingayen City, patungong Alaminos, mga kapatid. So sabi ko, pwede lang pag-umpisahan yan. At sabi ko, itatawid ko sila from second coming to third coming ministry. So sabi ni Pastor Arvin, sabi, pagtulungan natin, Pastor. Praise the Lord. Hindi ko alam kung ano ang leading ng Panginoon sa akin ngayon. After bukas, pupunta ako ng Pangasinan.
Ang Diyos lang nakakaalam, mga kapatid. So Paul means little. Dati, yung Saul na pangalan niya, great! Pero nung na-transform na siya, Paul means little. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! At the end of John the Baptist ministry, kasi siya po yung last eh. Siya yung katapusan. Kaya sabi ng scripture, sabi ni Jesus, John, siya yung katapusan ng batas ng law. The law and with John the Baptist. So nagkaroon tayo ng understanding, mga kapatid. Personally, nagkaroon na ako ng understanding ngayon na si John the Baptist nandun siya sa pinakadulo para sa pag-introduce the first coming of the Lord Jesus Christ at nandun na siya sa pinakagitna para i-introduce ang Messiah. Kaya nung i-introduce siya, mga kapatid, sabi niya, there's one standing. There's one standing. At sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magtanggal pati yung tali ng kanyang panyapak. At ang sabi niya, I must decrease and He must increase. He must increase, that's Christ. And I, John, must increase. At the end of William Branham ministry, the second coming ministry, at nandun din siya sa pinakadulo. And at the same time, in-introduce niya ang third coming ministry. Brother Branham said, I'll be leaving you for good. There won't be two of us here at the same time. See? And if it is, He, that's Brother Dontar, must increase. And I, William Branham, will decrease. Hallelujah! Can you say praise the Lord, mga kapatid ko? Moses' transformation, first 40 years of Moses, he was somebody. Second 40 years of Moses, he was anybody. Third 40 years of Moses, he was nobody. Hallelujah! Galatians 1:1, Paul, an apostle, not of man, neither by man, but by Jesus Christ. Kasi ninyo yung mga Biblia natin, mga kapatid, sa pasimula ng mga scriptures, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, puro capital letters yung pangalan ni Paul. Puro capital. P-A-U-L, Paul, an apostle, not of man, neither by man, but by Jesus Christ. I could say, this ministry that we have right now is not of man. Hindi pag-aari ng tao, but pag-aari ng ating Panginoong Jesus Cristo. Brother Branham said, it's not about the message of William Branham. It's not the message of Don Parnell. It's the message of the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Glory to God. Romans 1:1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. 1 Corinthians 1:1, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother. Hallelujah. 1957, why some people can keep victory? You can hardly get the message to the old form of believing. Jesus said, you can put new wine in old bottles. New wine is put into new bottles. Amen? The new skin has oil in it. It's flexible, that the wine begins to spread out and the skin gives with it. Every time the word is spreads in its power, the new skin will hold it. Amen. It's no longer I feel. Diba? Hindi na I feel, mga kapatid. It's I do. It's I give. In-invite ka sa second anniversary ng Lighthouse Christian Fellowship. It's no longer I feel. Tignan ko kung depende kung maganda yung aking blood pressure.
makakapunta ako. Ha? No, it's no longer I feel. It's now I do. It's now I give. Hallelujah! Amen! Mag-mission tayo! Sabi ng pastor. Sabi ng member, I feel. Depende, pastor. Tingnan ko muna. Hindi na po tayo roon, mga kapatid. I do. I give. Hindi ka man makapunta. You can send somebody. Amen. Hindi ka man palala ng iba. Hindi ka man makapunta. Praise the Lord. Huwebes po ng umaga, hindi pa nagtatapos yung aking testimony. Umakbang kami ni Pastor Edstone papunta sa Tomas Morato. Nung opening time, nung Wednesday night service, I gave my all. Ha? I gave my all, mga kapatid. Binigay ko lahat. Oo. Magkano, Brother Philip? 20 pesos lang naman. I gave my all. Kasi yung 100 ko na naiwan, binigay ko sa mother-in-law ko. Love gift ko kay mother-in-law ko kasi pumunta siya ron. Sabi ko, 20 na lang yung aking pan. Pamasahe ko papunta. Pero nung offering na, I have to give it all. Katulad dun sa widow, di ba? So I gave my offering. Then, anyway, sabi ko, kinonfirm ko muna si Pastor Estrada kung kasama ko pa siya. Yes. Anyway, kung wala si Pastor Rumen, hingin na lang ako ng 20 pesos papunta sa... Kasi walang ATM doon eh. Di ba? So, sabi ko, Pastor Edstone, bago kami sumakay ng tricycle, sabi ko, Pastor Ed, pamasahin mo muna ako hanggang Morato ha. Ibabalik ko na lang sa'yo ron, mag-withdraw muna ako. Yes, sabi niya. Hindi pa kami nakakasakay, mga kapatid, nandyan na ang sugo ng Panginoon. Nandyan na si Brother Mike. Ha? Talaga namang lumalakad siya. Sabi, Pastor, saan kayo? Ito na, mag-tricycle na tayo. Sumakay kami sa tricycle, mga kapatid. Siyempre, siya lang magpamasahe. Di ba? Sabi ko, praise the Lord. Hindi na ako magkakautang nito. Amen? Nung bumaba kami, sa tigan na, Pastor, no? Okay. So, bumaba kami, sabi niya, Pastor, saan ba kayo punta? Sa Tomas Morato. O sige, mag-taxi na lang tayo. Aba, special, mga kapatid. Amen! Glory to God. Mapapawi yung kunot ng loob mo eh. Sa pag-aalala. So, okay, mas okay. Nag-taxi kami, mga kapatid. Mamaya sabi niya, Pastor, dito na ako kasi dadaan ako sa bangko. Sabi niya kay Pastor Edson, sabi niya, kunin niyo na to, ako nang bahala, akong mamamasahe. Sabi niya, nagbigay siya. Naku, mga kapatid. Napakalungkot. Ninoy Aquino. Amen? So, tinatansya namin. 198 yung aming pamasahe. Binigay ni Pastor Edson. Habang nandun pala kami sa upuan, sabi ni Pastor Edson, sabi niya, oh, Pastor, kunin mo to. Aba, sabi ko, ako pang ginawang konduktor. Nilagay ko yung ano dito. Okay ito, sabi ko. Praise the Lord. Ako nagpamasahe, then pinalitan, 300. Okay ah. Sabi ko, 300 na naman, tatlo na naman to. Amen. Binigay ko sa kanya, nung bumaba na kami, Pastor, no? Sabi niya, oh, kunin mo itong dalawa, sa akin itong isa, kasi mas malayo yung uwian mo. Sabi ko, imbes na nagkautang ako sa'yo, ako pa may supli ngayon. Amen? Hindi nyo na nakikita na napakabuti yung Diyos, mga kapatid. God is good! Amen! God is good all the time! Amen! Praise the Lord! Kaya yung ipinadala sa akin na pamasahe ko lang sa Evan Wheeler, hindi ko na binitro. Naka-reserve na yun para sa susunod na mission. Amen? Hello, mga kapatid! Can you say praise the Lord? God bless you, Brother Mike. Thanks ko kay Pastor Arwin. Sabi ko, Pastor, we receive a love gift from Brother Mike. Sabi ko sa kanya, praise the Lord. Sabi niya, natuwa-tuwa siya. Amen? Kaya mga brothers and sisters, pag hindi niyo nakikita yung pastor ninyo, alamin niyo kung nasaan siya. Mag-text kayo. Pag walang text back, may revelation na kayo. Sa Lord. Hello? Amen! Hindi yung, ano ba naman itong si pastor? Ang dami ko ng text. Nakalima na ako, nakapito na ako, wala pa rin text back. Sa Lord. Hello, mga kapatid. Amen! Can you say praise the Lord? Glory! Alam niyo, sa mission, wala nang mahirap ngayon. Ako, pag nag-mission ako, one way lang. One way lang po. Kasi, grabe ngayon, di ba? Kahit saan ka naroon, maraming pag-withdrawan ng pera. Di ba? Eh noon nga, nung nasa Pentecostal pa ako eh.
Nagmi-mission ako, uwi ako. Sabi ko, oh mga kapatid, sunduin niyo ako sa bus terminal. Pauwi na ako dyan. Ako yung mga kapatid, talaga nag-aambagan sila, nagpapanik na sila, pauwi na si pastor. Kilala nila akong gano'n. Kahit wala akong dalang pera, lumalakad ako. Di how much more na yun, di ba? That was 1990s. Di how much more na yun. Kabi-kabila, ML William, ano pa yun? Cebuano William, Western Union, ang dami. Pastor, nasaan ka? Ano location mo? Address mo? Ha? Pastor, magpapadala ko 500. Wow. Amen. Praise the Lord. Yung pastor, naku, mas gaganahan siya sa pangangaral doon sa misyon. Amen, mga kapatid. Pastor, itong EPTN, itong control number. Naku. Glory to God. Hello, mga kapatid. Amen. Parang wala naman na yata ang tao. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Oh, glory! New wine is put into new bottles. Kasi yung new wine, may buhay pa yun eh. Hindi pa siya fermented. Kaya mag-expand siya, may buhay siya. Kaya kung yung bottle, may skin, ay luma na, naku po, hindi na po siya, hindi niya na makukontain yung ating Pastor, pakya. Pag-pray natin yung mga missionaries natin, mga kapatid. Will you pray for our missionaries? Mga kapatid, mga kapatiran. Pag-pray natin yung mga missionaries natin kasi mabigat masyado yung mga dala-dala namin dito. Ha? Masyadong mabigat. Anong mas latest dyan, Pastor? Ha? Ayun? Yung wala nang ginagay yung ganyan? Ano pa eh? Salamat pa eh? Hello, mga kapatid? Amen. Can you say amen? Hopefully next anniversary dito, 10th anniversary. Hindi na ganyan na binubuksan. Mabigat masyado, Pastor. Amen. Sa tingin nyo, karapat-dapat bang mga missionary natin na magkaroon ng mga ganyan? Ha? Eh kung yung mga artista na eh. Papalit-palit sila, bagong mga gadget lagi. Di how much more, bago ang mensahe natin. Amen? Glory. So, it's flexible. That the wine begins to spread out and the skin gives with it. Every time the word is preached in its power, the new skin will honor. Amen. On the day of Pentecost, 120 new skins laying on the floor. All the skins was cast outside. But when God came, filled these new skins. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Sabi ko nung muli ko sa Tugigaraw, alam nyo, sabi ko, mga kapatid, pag paumanin ninyo, mag-English ako kako. Kasi doon Tagalog ang ginagamit namin doon. Pero kailan mag-English ako kako? Para mahilot yung aking dila. Di ba? Para pagpunta natin ng Hong Kong, sisiw na lang yung English. Ano, parang walang naniniwala mga kapatid ha? Parang wala akong kasama rito. Pagpunta natin ng Singapore, ano na tayo? Pagpunta natin ng Dayton, Amen. Amen? Sabi ko, si Pastor Winston, sabi ko, ipapadala ng body ng Pilipinas sa Dayton ngayong September. Sabi ko doon, kahit konti lang tayo, we want to be a part of it. Sabi ko, gusto kong maging kamahagi tayo. Dahil kapag pumunta siya, tayo gano'n. Amen. Amen? Me is you and you is me. Amen. Hallelujah! So dito wala nang sapawan dito. Wala nang sapawan dito mga kapatid. Wala nang sikuhan dito. One body! Amen. We are one body! Mga kapatid. We are one body! May isang katawan tayo. Pag nirepresent ni Pastor Winston, kasama na ang Tugigaraw na nirepresent. Amen. Kasama na ang Kamarin doon. Can you say amen? Hallelujah. Alam niyo, kapag involvement ang pinag-usapan, I want to be involved always. I want to be a part always. Kasi lahat, membro ng katawan, hindi mo pwede, ano yun eh, kahit kuko nga eh. Diba? Sabi ko minsan, kahit kuko na lang ako.
tanggalin mo yung kuko, ewan ko lang kung ano mangyayari sa'yo. Kuha ka ng price. Tanggalin mo. Alam niyo, before na natanggap ko itong third coming message, yung aking kuko sa, hinlalaki ba ito sa? Hinlalaki. Binuksan ko yung drawer, nahulog yung drawer, natamaan. Naku po, umitim ka agad. Umitim ka agad. Nung na-receive ko itong third coming message, parang untog ito eh. Parang ano to eh. Ha? Na pag narinig mo ito, boom! Parang nangitim, blackout. Pero, sa paglipas ng panahon, unti-unti, hindi ko na may pakita kasi nakamedyas ako eh. Ngayon, mga kapatid, nung Sunday, wow! Bago na yung aking... Hallelujah! No! Nakalahatin ako. May itim pa rin. Ang pangit, sabi niya, paano yung kuko mo? Sabi ko na untog. Nung dumating ako March 24 sa Quigaro, sabi ko, katulad sa aking kuko na nabago, maitim siya dati. Pero ngayon, sabi ko, new generation. New kuko. Amen. Ngayon, nung Sunday, okay na siya. Parang bagong silang sanggol, mga kapatid. Yes, that's good. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Oh, Father, all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gives the utterance. They were amazed. The word man, what meaneth this? Diba? Mga tao na doon. Ang iba naman, mga 2K believers. Mahaba kasi masyado yung second coming, kaya 2K na lang ako. They were mocking and they said, these men are full of new wine. Blessing mo mga tao to. New wine, new message. Hallelujah. But Peter standing up with 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For these are not drunken as ye suppose, saying it is but the third hour of the day. Hallelujah! It's the third hour of the day, so they are not drunken as you suppose. But this is that which was spoken by Prophet Joel. Amen. Hallelujah! Amen! In the last days will I pour out my spirit upon all flesh. All skin, all concept. Anong mensahe dyan? Just change. Amen? Just change or else it bursts. Glory. All concept. Paul said in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, wala na siguro dyan, sister. If any man be in Christ, he is a new creature. What that mean? In every age, ay mayroong mensahe ng Diyos na sinusugo yung pinapadala. Bawat kapanahunan, if they receive the message, that's Christ. Yan ay Kristo, mga kapatid. So sabi niya, if any man be in Christ, that's message of the hour, he is a new creator. All things have passed away, and behold, all things becomes new. Amen? Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, sabi ng mga Pariseo, sa John chapter 8, sabi nila, Lord, kung pinakakalote, according to Moses, kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng ito. But what sayest thou? Then, Jesus, parang wala siyang narinig, yumuko siya at sumulat, sabi ng Biblia. At pagkatapos nung siya tumayo, ang sabi niya, ang sinumang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa babae ito. Sabi ng mga tao, bago ito, wala yan doon sa panahon ni Moses. Amen? Everything is changing. Lahat ay nagpapago, mga kapatid. Yung mga cellphone na lang natin eh. Di ba? 1980s, 1990s. Ano yan? Kung yan pa rin modelo, yung cellphone mo ngayon, ewan ko lang kung ano na. Napakiwalan ka na. Parang panggadgad na nangyayalo yan.